Nako, eto na nga mga sangkay, mukhang nagsalita na po ang Malacanang laban po dito kay Amy Marcos kasi nakaraang araw, no, kahapon po ata yun, mayroon pong inilabas na video itong si Amy Marcos na nag-viral patungkol po kay PBBM at ang kanyang ama. Pag-usapan po natin ito. Alright guys, eto nga po magandang pag-usapan to ngayon kasi ang Malacanang daw po, mayroon ng reply laban po dito kay Senadora Amy Marcos. Talagang umiinit, no? Tumitindi ang bakbakan ng dalawang magkapatid. Sino kaya ang magtatagumpay sa kanila? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay. Medyo, alam nyo, sa mga bata dyan, wag nyo pong gagayahin ito ha, itong awayan ng mga magkapatid. Dahil sa politika. Ay nako. Eto na. Si Amy Marcos kahapon ay mayroong pasabog. Eto mga sangkay, bago natin puntahan ang sagot ng Malacanang, panuorin po muna natin to ha. Na-vlog na po natin to mga sangkay, pero panoorin po natin ng dire-diretso itong banat ni Amy Marcos o pasabog tungkol sa kanyang kapatid. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon na magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami nawawala yung ama naman namin? Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niyo sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya, maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako, talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. So yan, ang video na viral ngayon. At actually guys, ito ngayon ay meron na pong 1 million mahigit na views. At makikita nyo naman yung reaction, 67,000 na po. At meron pong 2,000 mahigit na komento. Ngayon, ito na, may reply po yung pamahalaan. Ngayon lang mga sangkay. Ito, nagsalita po si Undersecretary Castro dito. Pakinggan po natin. Sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang? At sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko.
at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Grabing banat yun no? Guys, ako naniniwala ako na itong lahat ng sinasabi, syempre, ni Attorney Claire Castro ay nanggagaling din po sa loob ng Malacanang. Directly from PBBM. Kasi hindi po siya magsasalita dyan ng ayon lang sa kanya, mga sangkay. Yan ay may direktiba galing sa taas kay PBBM. I'm sure, itong banat, malamang sa malamang galing po yan kay PBBM. Ulitin po natin, himay-himayin po natin. Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang? Isipin nyo na lang na si PBBM itong nagsasalita kasi I'm sure naman, alangan naman manggaling kahit kanino pa yan. Manggaling kay Attorney Castro, hindi po pwede yun. Malamang mag-aalangan din po si Attorney Claire Castro dito magsalita tungkol sa issue nilang magkapatid. So, directly from PBBM siguro ito. Ngayon mga sanggay, pakinggan mo natin. Sino kaya daw ang hindi nabantayan? At sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Mhm. Unang-una po, First, ang Pangulo. ang Pangulo, Hindi po ito nagbumura. hindi nagmumura. Sa madaling sabi, maayos ang pagpapalaki o kinalakyan. May maayos sa pag-uugali. Hindi nagmumura, Hindi ito nagme-meltdown. hindi nagbi-meltdown Sa publiko. sa harap ng publiko. At hindi po ito nagbabanta. Hindi nagbabanta. So, sa madaling sabi, hindi po siya basagulero. Hindi siya nagbabanta, mga sangkay. So, matino, kumbaga. Sa buhay ni Numan. Mhm. Ang Pangulo po ay ikinasal, Mhm. Ito, matinding punto to. may pamilya, May pamilya, kinasal, may pamilya. hanggang ngayon, Hanggang ngayon, faithful sa asawa. faithful sa asawa. Alam nyo, hindi lang nabanggit dito mga sangkay, pero shoutout sa may mga alam sa issue ni Senadora Amy Marcos about dyan. Di ba nga po, alam nyo naman siguro yung pamilya ni Amy Marcos, mga sangkay na nagkaroon po ng separation dahil po sa mga nangyari. Basta yun na yun. Alam nyo na yun, mga sangkay. Intindihin nyo na lang yung sinabi. Si BBM, may mga anak, may pamilya, may ikinasal, faithful sa asawa. So, ano ibig sabihin nun? Si Amy Marcos hindi faithful sa asawa? Kaya na mag-research, mga sangkay. Pambira tong away na to, no? So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Grabe namang patama to. Well, mga sangkay, umiinit ang bakbakan. Actually, nabangan ko yung part 2. May part 2 pa daw si Senadora Amy Marcos. Kayo, mga sangkay, kanino kayo naniniwala? Kay PBBM o kay Amy Marcos? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Maganda po yung topic natin dito about sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.